Isang malaking balita ang lumabas kamakailan nang sinabi ng dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte na ang kasunduan sa Ayungin Shoal na sinusunod ng Pilipinas ay mula pa umano sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino. Ito ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy ang mga diskusyon hinggil sa isyung ito sa larangan ng pambansang seguridad at diplomasya. Isang bangkay ng babae sa Cebu na patay na halos 2 dekada ay natagpuan na hindi na agnas. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang kondisyon ng lupa at klima ang nagdulot ng hindi pagkagnas ng bangkay. Patuloy itong iniimbestigahan upang malaman ang eksaktong dahilan. Isang babae sa Vigan City ang pumanaw matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo dahil sa biglaang pagtawid ng aso. Ang biktima ay dinala sa ospital ngunit hindi na umabot ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng mga awtoridad sa insidenteng ito upang maiwasan ang mga ganitong aksidente sa hinaharap. Pina-background check ni Melissa Gohing si Rocco Nachino sa kanyang kaibigan bago sila naging magkasintahan. Ayon kay Gohing, gusto niyang makasiguro sa pagkatao ni Nachino bago pa sila pumasok sa mas seryosong relasyon. Ngayon ay masaya silang magkasama at patuloy na nagmamahalan. Ang bride at groom na nag-viral sa social media dahil sa isang video ng kanilang kasal ay naglabas ng pahayag upang linawin ang mga issue. Ayon sa kanila, ang video ay bahagi lamang ng isang masayang selebrasyon at walang anumang negatibong intensyon. Nais nilang iparating na ang kanilang kasal ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Isang Pinoy ang nagtamo ng neck fracture matapos ang severe turbulence sa isang Singapore Airlines flight. Ang biktima ay agad na dinala sa ospital sa Singapore at kasalukuyang nagpapagaling. Ang insidenteng ito ay muling nagpaalala sa kahalagahan ng pagsunod sa safety protocols habang nasa biyahe.